Ang lahat ng opinyon, pagtingin, pananaw o kuro-kuro ng mga bisita at panauhin o mga anchors o host sa programang ito ay sarili at tanging opinyon at pananaw ng mga nabanggit at hindi opinyon o pananaw ng Aliw Broadcasting Corporation, mga producers o mga namamahala ng Aliw Broadcasting o anumang organisasyon na affiliated sa network. At kailanman ay hindi iniendorso ng Aliw Broadcasting Corporation ang mga nabanggit na opinyon at pananaw sa programa. Ang mga balita, dudublehin ang pasada. Ang mga kontrobersyal, mga viral, mga trending na mga tao. Dalawang mas matinding papasadahan. Mga pangyayaring nakikita sa kalsada. Live na papasadahan. Tambalang John Ibanez at Drew Nasino. Doble ang lakas, doble ang tindi. DWIZ Pasada Balita sa DWIZ News, DWIZ News TV at Aliw Channel 23 at sa digital channels ng DWIZ. Huwag magpapaiwan para huwag maunahan. Pasada Balita. Narito na ang headline sa Pasada Balita ngayong araw ng Miyerkules, 20 sa buwan ng Agosto 2025. Pasada Balita. Ilang mga kongresistang sangkot sa sinasabing maanumalyang flood control projects ipinasabpi na ng Senado. Pasada Balita. Pilipinas wala na sa listahan ng financially high-risk countries ng European Union. Pasada Balita. Murang bigas na naibenta ng Department of Agriculture umabot na sa 70 tonelada. Pasada Balita. Apela para maabsuelto si Elias Totoy sa kaso ng mga nawawalang sabongero ikinakasana ng DOJ. Pasada Balita. Sa balitang pangkalakalan, kita ng pamahalaan posibleng umabot sa mahigit 7 trilyong piso ayon sa Department of Finance. Pasada Balita. Balita sa ibayong dagat, Hamas tinanggap ang ceasefire deal ng Egypt at Qatar. Pasada Sa Balita. balitang pampalakasan, PhilAm triathlete Kira Ellis wagi sa 2025 Europe Triathlon Junior Cup. Pasada Balita. Sa balitang pangkalusugan, tips para manatiling malusog. Kahit daw ikaw ay nasa graveyard shift, aba mamaya ating alamin. Pasada Balita. At sa balitang showbiz, pelikula tungkol sa buhay ng kababata ni Antoine na si dating Pangulong Manuel L. Quezon ipalalabas na sa Oktubre. Tambalang John Ibanez at Drew Nasino. Pasada Balita. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao, Pilipinas. Kami po inyong tagapaghatid balita, Johnny Ibanez. Ako naman po ang inyong lingkod, Judith Estrada Larino, sa pangalan ni Drew Nasino. Pasada Balita. At ngayon, pasadahan na natin ang detalye ng mga nagbabagang balita. Pasada Balita. Ipinasabpi na ng Senate Blue Ribbon Committee ang 8 kontratisang hindi dumalo sa pagdinig ng Senado kaugnay sa sinasabing maanumalyang flood control projects. Kabilang sa 8 contractors na hindi sumipot o hindi tumugon sa imbitasyon ng komite o nagpadala lamang ng excuse letter ang mga kumpanyang Alpha and Omega General Contractor and Development Corporation, St. Timothy Construction Corporation, Top Notch Catalyst Builders Incorporated, SunWest Incorporated, Hightone Construction and Development Corporation, Royal Crown Monarch Construction and Supplies Corporation, Wawaw Builders, at LRTK Builders Incorporated. Ling naman ni Senator Ronald De La Rosa na ipasabpi na ang mga nasabing kontraktor kung saan agaran naman itong tinanggap ng komite.
bilang sa mga ipinasabpina ang dating tumakbo sa pagkaalkalde ng lungsod Pasig na si Ate Sara Diskaya. Pasada Balita. Sa kaugnay na balita, isiniwalat ni Senador Raffy Tulfo na isang regional director o ang regional director ng DPWH Region 4B ay may kumpanyang nangongontrata o kaugnay sa flood control projects. Sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee, tinukoy ni Senador Tulfo si DPWH Region 4B Director Gerald Pakanan na may kumpanyang may kontrata hinggil sa flood control projects. Ipinaliwanag ni Senador Tulfo kung paano ang nagiging kalakaran sa naturang rehiyon kung saan para anyang karne na chinachap-chap o pinaghahatian ng pondo para sa mga naturang proyekto. Pasada Balita. Apat nang itigil ang sisihan. Ito naman ang mismong panawagan ni dating Congressman at Isabela Governor Rodito Albano III kaugnay sa sinasabing anomalya sa flood control projects ng pamahalaan. Aminado si Governor Albano na halos lahat naman ng opisyal ng pamahalaan may pagkukulang pagdating sa implementasyon ng mga proyekto, bagay na dapat tanggapin at solusyonan sa halip na manisi. Binigyang diin ng gobernador na wala namang patutunguhan kung palagi magtuturuan dahil sinisira lamang nito ang kumpiyansa ng taong bayan sa mga inihalal na opisyal. Samantala, tiniyak naman ni Governor Albano na handa siyang humarap sa investigasyon kung ipatatawag siya ng Senado o Kamara makaraang pumangatlo ang Isabela sa mga lalawigang may pinakamaraming flood control project. Tama na yung sisiyal eh. Upo lang tayo. Alam naman natin yung pagkakamali. Ilang taon na tayo nakaupo dito eh. Umupo tayo mabuti at pag-usapan kung ano ba yung ano. Kasi pag sisimo yan, masisira yung kumpiyansa ng tao. Masisira yung ng tao sa yung mga halal na at saka yung mga institusyon natin. Katulad ng DPWH, COA, at saka yung mga institusyon yan, masisira yung tiwala nila. Once na masira na yung tiwala nila, magkakaroon na ng decay ng mga institutions na yan. Wala na mangyayari sa atin. Yan naman po ang tinig ni dating Congressman at ngayon Isabela Governor Rodito Albano III sa panayam ng DWIZ. Pasada Balita. Apektado rin ang sektor ng agrikultura sa palpak na flood control projects ng pamahalaan. Ito mismo ang kinumpirma ni Agriculture Assistant Secretary at Spokesman Arnel de Mesa sa gitna na ikinakasang investigasyon ng mga mambabatas hinggil sa flood control projects ng DPWH o Department of Public Works and Highways. Ayon kay Asek de Mesa, lubang na apektuhan ng mga pagbaha ang mga sakahan at taniman ng gulay. Habang tumatagal kasi anya na nakababad sa baha ang mga palay at mga tanim na gulay, ay mas matagal din ang recovery ng mga ito. Una nang inihayag ng ahensya na nasa 3 billion pesos ang iniwang danyo sa agrikultura mula sa mga bagyong Krising, Dante, Emong at Maginang Habagat. Pasada Balita. Inamin mismo ni Public Works and Highway Secretary Manuel Manny Bonoan na may natanggap silang impormasyon ukol sa mga posibleng ghost flood control projects sa lalawigan ng Bulacan. Kabilang dito ang sinasabing ghost flood control projects sa mga bayan ng Kalumpit, Malolos at Hagonoy kung saan Wow Builders ang kontraktor. Bagamat hindi lahat naniniwala ang kalihim na mayroong ghost project sa naturang lalawigan. Ayon kay Secretary Bonoan, mula 2022 hanggang 2025, 9 billion pesos na halaga ng flood control project sa buong bansa ang nakuha ng Wow Builders kung saan halos 6 na bilyong piso ay para sa mga proyekto sa Bulacan. Ang Wow Builders ang isa sa 15 contractors na ayon mismo kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nakakubra ng malalaki at pinakamaraming flood control projects dito sa bansa. Pasada Balita. Wow ka talaga eh. Pag sa mga balitang ito, no? Ating Juday, no? Tumataginting na siyam na Bilyon. Bilyon, Oo. hindi po milyon ha. Oo. Bilyon. Bilyon po ang pinag-uusapan at saka ang binabanggit po rito nung meron sa
wow builders na ito para makakuha ng ganito kalaking proyekto. Di ba? Oo. Ang masaklap nito, kung may information ng DPWH na bukod sa ang nakakuha ng kontrata wow, mukha mamaw ang proyekto dahil ghost daw Ayun! Naidikit ba yun? Nagkamultuhan na. Di ba? Di mo, Nakakalungkot yan. di naman nila pera to Partner John. Di ba? Umagang umaga. Oo, Miyerkules na Miyerkules, kumbaga At ang matindi nito, nagpaparamdam yung ulan. Umuulan-ulan Di ba? Ang nakakatakot ngayon, pagka umulan. Ang kasunod, baha. So, paano natin makakalimutan ng istoryang ito tungkol sa flood control project? Kung kada umuulan at bumabagyo, mararanasan natin yung pagbaha. O na, ma'am? Uy, nako mga kaibigan, samantala, balita pong ito mula sa Business Mirror, inalis na ang Pilipinas sa listahan ng mga high-risk third countries ng European Union. Ito ayon kay Bangko Sentral ng Pilipinas Governor Eli Remolona ay dahil sa pananatiling ligtas at matatag ng financial system ng bansa. Kasunod naman ang tuloy-tuloy na pagpapaigting sa anti-money laundering at counter-terrorism financing measures. Dahil dito, inaasang magkakaroon na ng mas mababang remittance fees para sa mga overseas Filipino workers sa Europa, matibay na koneksyon sa foreign banks at paglaki ng tiwala sa Pilipinas sa mga pandaigdigang merkado. Matatanda ang inalis na rin na ang bansa sa mga kahalintulad na listahan ng United Kingdom at ng Financial Action Task Force ilang buwan na ang nakalilipas. Pasada Balita. Sa latest naman mula sa Filipino Mirror, inaasahang lalagdaan ng Pilipinas at ng United Arab Emirates ang isang Comprehensive Economic Partnership Agreement kasabay ng ika-51 anibersaryo ng relasyon ng dalawang bansa. Ayon kay Emirati Ambassador to the Philippines, Mohammed Al-Khatam Al-Zaabi, naturang kasunduan magpapalawig sa relasyon ng dalawang bansa pagdating sa kalakalan at pamumuhunan. Saklaw ng SEPA ang mga larangan ng goods and services, investments, small and medium enterprises, digitalization, customs, governance at sustainability. Sakaling malagdaan ang kasunduan, ito ang magiging unang free trade agreement ng Pilipinas sa gitnang silangan. Lumagda rin ang dalawang bansa ng ilan pang kasunduan na nakatuon naman sa kultura, energy transition, legal cooperation, government modernization at seguridad. Pinida rin ni Ambassador Al-Zaabi ang $20 million commitment ng UAE upang i-rehabilitate ang Pasig River at ang $15 billion investment plan sa pagitan ng Pilipinas at Emirati state-owned firm na Masdar. Samantala, sinabi rin ng kinatawan ng UAE sa bansa na pangunahing prioridad ng Emirati government ang kaligtasan ng mga Pilipinong nagtatrabaho sa nasabing Middle East nation. Pasada Balita. Samantala, ipatutupad ng Department of Finance ang pag-recalibrate ng fiscal goals ng gobyerno tungo sa realistic fiscal targets. Ito naman ang binigyan diin ni Finance Secretary Ralph Recto sa naging budget presentation ng Development Budget Coordination Committee kaugnay sa 2026 proposed national budget. Ayon kay Secretary Recto, kapag mataas ang fiscal goals, mas lamang ang revenue shortfalls, lalong lalaki ang deficit at mapipilitan ng gobyernong mangutang. Paliwanag ng kalihim, para maiwasan ang magpataw ng bagong buwis, itataas ang dividend o dividendo ng mga government-owned and controlled corporations sa 75% mula sa kasalukuyang 50%. Ito anya ang major sources ng non-revenue bukod sa pagsusulong sa privatization ng mga underutilized government assets. Samantala, kinuha naman ng civil society groups ang pagkakataon na maobserbahan ang pag-arangkada ng budget briefings ng House Committee on Appropriations para sa 2026 National Expenditure Program. Una nang inihayag nitong si House Speaker Martin Romualdez na nararapat lamang magkaroon ng full transparency kung paano pinaplano, inilalaan at ginagastos ang pondo ng bayan. Pasada Balita.
Sa detalye ng iba pang headline, umabot na sa 70 tonelada o katumbas ng 70,000 kilo ng bigas ang naibenta ng Department of Agriculture sa ilalim ng 20 Bigas Meron o BBM program. Ayon kay Agriculture Assistant Secretary at Spokesman Arnel de Mesa, pumalo na sa 7,000 magsasaka ang nakinabang sa naturang programa. Tinangkilik anya ng mga magsasaka ang murang bigas na ibinebenta sa mga National Food Authority warehouse sa Cordillera Administrative Region, Cagayan Valley at Central Luzon. Dagdag pa ni Asek de Mesa, mahalagang mabigyan ng akses sa murang bigas ang mga magsasaka dahil hindi lahat ng kanilang ani napupunta para sa kanilang konsumo. Sa ngayon, handa na rin ang 20 pang bodega ng NFA para sa mas malawak na implementasyon ng nasabing programa. Pasada Balita. Iginit naman ng grupong Sinag o Samahang Industriya ng Agrikultura na hindi dapat masyadong tumaas ang halaga ng lokal na bigas sa bansa. Ayon kay Sinag Chairman Engineer Rosendo So, sa susunod na buwan pa, maipapatupad ang 60-day ban sa mga imported na bigas kung kaya't wala itong dahilan para tumaas ang presyo sa merkado. Bigyan din pa ni Engineer So na walang problema ang bansa sa stocks ng imported na bigas dahil hindi pa naman inihihinto o pinatitigil ang pagpasok nito. Bagamat may naging pagtaas sa presyo ng lokal na bigas, hindi naman anya ito lumampas sa 37 hanggang 38 pesos. Samantalang sobra naman ang naging pagtaas ng presyo ng imported rice. Pasada Balita. Ang pagkakataon po ito, tumanggap tayo ng mga pag-uulat mula sa labas ng himpilan. Pangulong Marcos bumuo ng Office of the Presidential Advisor on Pasig River Rehabilitation. Talyo mula kay Patrol 13, Gilbert Perdes. Naglabas ng direktiba si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa pagbuo ng Office of the Presidential Advisor on Pasig River Rehabilitation. Nakasaad sa Executive Order No. 92 na ang nasabing tanggapan ang tututok sa pagsasaayos ng Ilog Pasig. Ayon sa Pangulo, kailangan ng agaran at epektibong hakbang para sa rehabilitasyon, development at pagpapanumbalik ng Pasig River. Tungkulin ng ahensya na magbigay ng payo sa Presidente patungkol sa policy directions, bantayan ang mga ginagawa ng gobyerno at maipagtulungan sa mga lokal na pamahalaan at iba pang ahensya, gayon din sa private sector partners sa implementasyon ng rehabilitation programs. Patrol 13, Gilbert Perdes para sa ipilang may totonglas DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pasada Balita. Samantala, anti-political dynasty bill mahihirapan daw na maibasa sa Kongreso. Alamin natin ang mga detalye sa ulat na ito ni Patrol 19, Cel Ortega Bueno. Bagamat isa sa mga naghain ng anti-dynasty bill, pero aminado Senator Erwin Tulfo na mahirap itong maisabatas dahil maraming mambabatas na magkakamag-anak. Sa unang pagdinig ng Senate Committee on Electoral Reforms and People's Participation ukol sa mga nakahain na anti-political dynasty bills, tinanong ni Tulfo si dating COMELEC Chairman Christian Munsod at isa sa mga bumalangkas ng Constitution kung bakit hindi pa nila naisip noon na liwanagin sa Constitution ang pagbabawal sa political dynasty. Gate ni Tulfo, bakit hindi pa nilinaw na bawal magsabay-sabay sa public office ang magulang, anak, asawa at pinsan. Tuloy na hirapan na niya ngayon patupad ang pagbabawal sa political dynasty sa ating saligang batas. Bilang tugon, sinabi ni Munsod na pinaubayan ng framers ng Constitution ang pag-define sa political dynasty dahil nagtiwala noon ang Constitutional Commission na gagawin ng Kongreso ang kanilang trabaho pero sa kasamaang palad ay hindi ito nangyari. Inamin ni Tulfo na mula siya sa pamilya ng mga emerging politicians. Dalawaan niya sila ng kanyang nakakatandang kapatid na Senator Raffy Tulfo na nasa Senado. At ang asawa ng kanyang kapatid ay kinatawa naman ng isang party list group sa Kamara. Naghain din ang anti-political dynasty bill sina Senator Robin Padilla, Panfilo Lacson at Kiko Pangilinan. Ito si Patrol 19, Celi Ortega Bueno para sa Impilang Metodong Lakas sa DWIC
Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pasada Balita. Samantala, resigned NBI Director Santiago may kinumpirma kaugnay sa closed-door meeting sa ilang opisyal ng NBI. Detalye mula kay Patrol 5, Ayayu Pangko. Kinumpirma ni resigned NBI Director Jaime Santiago ang pagkalat ng isang karton na video na ginamit ang audio ng closed-door meeting nito sa ilang opisyal ng ahensya. Sa naturang video, maririnig na nagsisigaw si Santiago habang sinisermonan ang mga opisyal. Maririnig sa video na sinasabihan ni Santiago ang mga tauhan ito na huwag ilabas sa media ang mga problema sa loob ng ahensya. Makikita naman sa video ang isang lalaki na may baril sa bulsa habang kinagagalitan ng grupo. Ayon kay Santiago, hinayaan na niyang kumalat ito upang makita ng publiko ang kapabayaan ng ilang tauhan ng ahensya habang kumbinsido ito na walang ibang magpapakalat ng naturang video kundi ang mga opisyal na kanya ring pinagalitan. Sinabi pa ni Santiago ng ginagawang ito laban sa kanya ay tulad umano ng smear campaign na naranasan din ng kanyang predecessor na si Menardo de Lemos. Nagbitim noong August 15 si Santiago upang protektahan niya ang reputasyon ng NBI matapos na iugnay siya ng kanyang mga kritiko sa umano'y kolektor ng mga illegal gambling operators. Is Patrol number 5. Ayaw pa ko para siyempre mata ng lakas. DWIC. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pasada Balita. Sa iba pang balita mula sa ating DWIZ Patrol, agharang pagresolba sa mga cybercrime cases, magkatuwang natututukan ng PNP, ACG at LTO. Ang kabuang report ihatid ni Patrol 17, Jopel Pelenio. Lumagda ang PNP Anti-Cybercrime Group o PNP-ACG at Land Transportation Office o LTO ng Memorandum of Understanding o MOU para palakasin ang mga hakbangin kontra cybercrime lalo na sa mga online scammers at mga fixer. Nilagdaan ang kasunduan nina ACG Acting Director Police Brigadier General Bernard Yang at LTO Assistant Secretary Attorney Vigor Mendoza II na ginanap sa Camp Crame, Quezon City. Nakapaloob sa MOU na magkatuwang natututukan ng dalawang ahensya ang case referral at joint investigations upang agad na marisolba ang mga cybercrime cases, maging epektibo ang implementasyon sa mga inilalabas na kautusan at resolusyon at maglunsad ng mga training and seminar ukol sa cybercrime investigation at data protection. Sinabi ni Brigadier General Yang na mahalagang paigtingin ang pagbabantay sa mga personal na impormasyon dahil sa pagtaas ng bilang ng mga online platforms na posibleng samantalahin ng mga kriminal. Ito si Patrol 17 Chopel Pelenyo para sa impilang may padulakas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pasada Balita. Samantala, isang industriya sa Hainan, China patuloy na umuunlad. Detalye mula kay Angelo Baineo. Matagumpay na naipakilala ng Hainan Water Lily Germplasm Repository sa China ang 345 uri ng water lily mula sa 5 pangunahing subgenera, kabilang ang halos lahat ng kilalang variety sa buong mundo. Kumikita ang mga magsasaka ng hanggang 3,000 yuan o humigit kumulang 24,000 pesos kada araw mula sa 4 na hektaryang taniman ng water lily. Ginagawa nilang tsaa at halamang gamot ang water lily na ginagamit laban sa lagnat, sipon at ubo. Bukod dito, nakakagawa rin sila ng mga lotion at beauty products. Tinutulungan ng mga universidad sa Hainan ang mga lokal na magsasaka sa pag-develop ng mga produktong ito para mapalawak pa ang industriya. Mula sa Hainan, China, Angelo Bainyo, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag
may bagong balita. Naka-on air. Agad-agad. DWIZ Patrol Report. Itatawag ko sa'yo na wala ako. Engineer, Juan Cantillo, oras muna sa Diyat. 26 na minuto na makalipas sa ika-6 ng umaga. Sa ating balitaan ito sa Pasada Balita, bago po sa iba pang mga balita, ito rin ay isang magandang balita dahil kukuha po tayo ng mga report. Ayan pagkain ito sa buong maghapon, sa pamamagitan po yan ni Mama Beth Samson. Ating altanghap. Kompleto ito sa Pasada Balita. Mama Beth, good morning! Aling Beth! Good morning, Miss Juday. Good morning, John. Salamat sa mga prayers. Anyway, ito ang aking niluto. Palibasa yung aking bunsong apo may masama ang pakiramdam. Nag-request ng arroz caldo. Uy, sarap! Ng arroz caldo. Ang sahog, ang gusto niyang sahog, paan ng manok. Imasela na? Hindi masaya naman apo ko. Sanay sa akin yan. Kung ano ang nasa mesa, kainin nyo. Kung ayaw nyo kainin, matulog kayo. Hindi pwede. Hindi kayo pwedeng mamimili. Huwag kayo mamimili ng pagkain kasi blessing yan. Yes. Kung ayaw ng ulam, huwag kayong kumain. Speaking of pamimili, tuloy mo na, Aling Beth. Ayan. Arroz caldo with paan ng manok. Siyempre, lalakuhan ko yan ng sibuyas at saka luya. 15 pesos yan. At yung paan ng manok, 75 pesos yung kalahating kilo. Dahil bigas naman ang ginamit ko Ang pinakasabaw niyan, sabaw ng sinaing para masarap ang lasa. Sarap yan. Malapot. Yan. Bihira na yata gumagawa niyan, Aling Beth, ngayon sa mga kabataan. Sa henerasyon ngayon, hindi na yata uso yung tsaka yung yung ginagamit yung pinagugasan ng bigas. Actually, hindi na nila alam yun. Hindi na nila alam yun. Tsaka kasi ang problema kasi minsan, marumi rin kasi yung bigas. Di ba? Kailangan naman kasi malinis na bago mo ilagay yung hugas-bigas. Mga pangatlong hugas. John tsaka Drew, yan talaga ay ginagawa ko pa rin. May magtatampo. Mali ka ng pili ng pangalan. John Ibanez, ang original na altanghap bawi. Tsaka yung kasama ko, si Ma'am Ma'am Juday to Drew kasi binabanggit mo Nasa script kasi ang pangalan dito, kayong dalawa. Naalala. Si Ma'am Juday. Nako, ang aking station manager. Ren, sige ka, baka hindi ka namin ipadala sa Sa China? Sinabi. Ayun. Juday. John. Ayan. Bawi na. Ang tanghalian, ito mas masarap naman. Kasi ako'y nakabili ng ulo ng maya-maya. Iluluto ko yan, sinigang sa miso. Ay, talap. John! Siyempre, John. Ma'am Juday, bigas muna 40 pesos ang kilo. Ang ulo ng maya-maya ko, 100 piso kalahati. Mas malaman yan kaysa sa parting buntot at sa gitna Ang ulo ng maya-maya, malaman yan. So, meron akong kamatis, hindi ako nagbabawang dyan. Kamatis, sibuyas at 1 pirasong siling berde dahil mahal. 20 pesos. Ang mustasa ko 1 tali, 10 piso na lang na dating 20. Kaya, ayan ang aking sinigang sa miso para sa tanghalian, John at saka Juday. Sa akin namang hapunan, mag-aadobo ko ng pusit kalawang. Talagang hindi mo pa pinaabot ng hapunan yung ulo, Hindi kakasya, malamang hindi ko masya kasi kalahati lang yung binili ko. Para may sabaw nga. Sabaw pa lang ulam na Sabaw pa lang ulam na. Correct. Tsak na may matitira naman dyan, pero hindi naman kakasya hanggang buong hapunan. Dahil 5 kami. So dadagdagan ko siya may budget naman kahit paano, abot naman yung budget ko. Kalahating kilong itong sinasabi ko sa na puset na kalawang, 160 lang yung kalahati Pwede na. Ang mantika naman, suka at bawang, 35. So matotal, mula sa 90 lugaw ko, tanghalian kong sinigang sa miso, at ang hampulan kong adobong puset, 495. May 5 piso ka pa. 5 piso ka ba, Mama Beth? Savings. Ayos. Sir John, talaga namang may sosobra pang 5 piso para sa alkansya. Yan! Para sa altanghap, Pasada Balita, Metro Papal Beth Hampton, DWIZ, nagbabalita ng tama. Siyempre, nagbabudget tayo ng tama. Pasada Balita! Maraming salamat, Aling Beth. Ingat-ingat. Samantala, muli tayong lumabas ang impilan para sa pag-uulat ng mga DWIZ Patrol. Agabswelto kay Dato Ahmad Ampatuan sa Maguindanao Massacre, pinagtibay ng Korte Suprema.
Detalye mula kay Patrol 24, June Samson. Tinatigan at pinagtibay nga ng Korte Suprema ang naunang hatol na nag-absuelto kay Dato Ahmad Tato Ampatuan Sr. na kinasuhan noong pang 58 counts ng murder kaugnay sa Maguindanao Massacre noong 2009. Batay sa 10 pahinang desisyon ay sinabi ng Supreme Court na tama ang naging hatol ng Regional Trial Court at ng Court of Appeals na iabsuelto sa kaso si Ampatuan. Bagamat alam umano ni Dato Ahmad ang planong pagpatay at pumunta pa siya sa ilang pulong bago nangyari ang krimen, ay kulang ang ebidensya para ipakita na may ginawa siyang aktwal na hakbang para makiisa sa sabwatan. Nag-ugat ito sa pagdalo niya sa mga meeting bago mangyari ang massacre kung saan natalakay ang plano pero wala siya doon nung isagawa ito. Dahil dito, binigyang diin ng RTC na ang simpleng presensya at pagsang-ayon ay hindi sapat para sabihin na kapagsabuatan siya dahilan upang maabsuelto sa lahat ng kaso. Matapos na absuelto ay umapila pa ang Office of the Solicitor General sa Court of Appeals at sa Korte Suprema, pero parehong korte ang nagsabing hindi sapat ang salita lang dahil kailangang may aktwal na kilos para masabing kasabwat. Patrol 24, June Samson, para sa Intilang, may todong lakas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pasada Balita! Laban rin sa labas ng ating himpilan. Empleyado ng isang ospital, arestado. Alamin natin kung bakit mula sa report ni Patrol number 5, Ayayu Pangko. Arestado ang isang empleyado ng Chinese General Hospital matapos na mag-alok sa isang pasyente ng guarantee letter mula sa DSWD kapalit ng 30,000 pesos na kabayaran. Kinilala ang nadakip na suspect na si Dennis De La Cruz, 42 years old, laboratory aide ng naturang hospital. Lumabas sa investigasyon na inalok ng suspect ang kaanak ng pasyente ng guarantee letter mula sa DSWD na nagkakalaga ng 150,000 pesos upang magamit ito ng pasyente. Naningil ito ng 30,000 pesos. Hindi alam ng suspect na nagsumbong ang kaanak ng pasyente sa pamunuan ng ospital at kaagad na isinagawa ang entrapment operation na naging dahilan ng pagkakaaresto sa kanya. Ito si Patrol number 5. Ayaw pang parisente limitad ng lakas. DWIC. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIC Patrol Report! Ay iba pang tampok na balita, tumaas sa unang bahagi ng Agosto ang presyo ng ilang pangunahing bilihin. Batay sa inilabas na monitoring ng Philippine Statistics Authority, sumirit ang presyo ng galunggong sa 228 pesos kada kilo na dating nasa 216 pesos. Ang carrots nasa 167 pesos kada kilo mula sa 121 pesos. Pulang sibuyas 173 pesos na dating 161 pesos lamang. May pagtaas din sa presyo ng kada kilo o litro ng mantika na nasa 184 pesos and 47 centavos mula sa dating 182 pesos and 72 centavos noong kalagitnaan ng Hulyo. Bumaba naman sa 47 pesos 15 centavos ang kada kilo ng well-milled rice itong unang linggo ng Agosto. Mas mababa kumpara sa 48 pesos 20 centavos noong kalagitnaan ng Hulyo. Umadsad din ang presyo ng kada kilo ng baboy sa 333 pesos 74 centavos mula sa dating 337 pesos and 74 centavos noong ikalawang bahagi ng Hulyo. Pasada Balita! Sa ibang balita, ikinasana ng DOJ, Department of Justice, ang kanilang ihahaing apela sa Manila Regional Trial Court para hilingin na ibasura ang kinakaharap
ng missing Sabongeros whistleblower na si Julie Dondon Patidongan o alias Totoy. Nahaharap sa mga kasong kidnapping at serious illegal detention sa Manila RDC si Patidongan at 5 iba pa kaugnay sa sinasabing pagdukot at pagkawala ng 6 na Sabongero noong 2022. Pinaliwanag ng DOJ na kailangang mabasura o madismiss muna ang kaso ni Patidongan upang mag-qualify ito o makapasok sa Witness Protection Program sa kaso nga ng mga kaugnay sa kaso ng mga nawawalang Sabongero. Tiniyak naman ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla na patuloy pa rin ang pag-aaral ng prosekusyon sa isinumpang reklamo ng kaanak ng mga nawawalang Sabongero. Pasada Balita. Aminado naman ang Interagency Council Against Trafficking na hindi kayang bantayan ng pamahalaan ang lahat ng illegal na backdoor exit sa bansa dahil sa pagiging isang arkipelago ng Pilipinas. Ayon kay Justice Assistant Secretary at Spokesman Miko Clavano, imposibleng magtalaga ng immigration officer sa lahat ng posibleng ruta palabas ng bansa, kaya't mahalagaan niya ang koordinasyon ng mga ahensya laban sa human trafficking. Samantala, sinusulong naman ni Immigration Commissioner Joel Anthony Viado ang modernisasyon ng kanilang pasilidad, kabilang ang paggamit ng Artificial Intelligence o AI at dagdag na tauhan para sa mas mahigpit na border security. Iyak naman ang Department of Justice na magtutulungan ng iba't ibang ahensya upang masawata ang human trafficking at ang paggamit ng backdoor exits ng mga nais makalabas ng bansa sa illegal na paraan. Pasada Balita. Sa iba pang balita, nagbabala naman ang DICT o Department of Information and Communications Technology laban sa ilang messaging at online shopping apps na maaring maban sakaling hindi pa alisin ang online gambling content. Ito ay makaraang mai-unlink na ang mga online gambling sites sa e-wallet platforms alinsulod na rin sa direktiba ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Ayon kay DICT Secretary Henry Aguda, lumipat lamang ang ilang gambling operators sa messaging at shopping apps na posibleng ginagamit sa illegal na online sugal. Dagdag pa ng kalihim, nakikipagtulungan na ang ahensya sa Meta upang maipatanggal ang mga gambling page. Pasada Balita. Sa latest naman mula sa Filipino Mirror, naglabas ng kautusan si Social Welfare and Development Secretary Rex Gatchalian hinggil sa maling paggamit ng mga benepisyaryo ng financial assistance programs. Sa inilabas na department-wide memorandum, inatasan ng lahat ng program implementer na paalalahanan ang mga nasabing benepisyaryo na gamitin lamang sa tama ang kanilang financial aid at hindi sa pagsusugal o pag-inom ng alak. Nagbabala rin ang DSWD sa lahat ng benepisyaryo ng financial aid na maaari silang matanggal sa listahan ng mga beneficiary kung mapatunayang ginamit nilang ayuda sa pagsusugal. Dapat kasama rin yung paglalasing. Ipinag-utos din ng kalihim na palakasin ang post-distribution monitoring upang tugunan ang anumang ulat ng maling paggamit ng financial assistance. Pasada Balita. Balik tayo sa issue ng sinasabing mga maanumalyang flood control projects ng gobyerno. Maliit ang kapital o undercapitalized ang 5 sa 15 kontratista na ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay nakakupo o nakakuha ng multi-bilyong pisong flood control projects ng gobyerno. Ito naman ang isiniwalat ni Senador Sherwin Gatchalian sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee. Ayon kay Senador Gatchalian, nangahulugan ito na hindi nila kayang tustusan ang multi-bilyong pisong proyekto kaya tinitipid, palpak at substandard. Bate naman sa nakuhang record mula sa Securities and Exchange Commission contractor, undercapitalized ang ilan sa mga kumpanyang ito. QM Builders kung saan 7.38 billion pesos ang na-corner sa 93 projects pero 1.25 million lang ang paid-up capital. Kalawa, Centerways Construction and Development Corporation kung saan 5.1 billion pesos ang halaga ng 83 contracts bagaman 1.25 million pesos lang ang paid-up capital.
Bilang din dito, ang 888 Construction and Supply Incorporated, nasa 3.91 billion pesos ang kontrata o mga kontrata, pero 90 million pesos lang ang kapital. Kapatong Wawaw Builders, Wawaw Mamaw, na hinihinalang may ghost project sa Bulacan kung saan 4.2 billion pesos ang halaga ng kontrata. Pero 50 million pesos lang ang kapital. At itong MG Samidan, kung saan 5 billion pesos ang halaga ng mga kontrata, bagamat 250,000 pesos lang ang paid up capital. Nako po. Nang tanungin naman ni Senador Gatchalian kung bakit ito nangyari, sinabi po ni Public Works and Highway Secretary Manuel Bunoan na pinagbabatayan nila sa pagkilatis sa construction firm ang kanilang net financial contracting capacity at lisensya mula sa Philippine Contractors Accreditation Board. Pasada Balita. Nakapanginginig ng laman. It's a bangs, no? Kahit wala akong bangs. Nakangangalit. Tama ba yung term na yun? Nakagagalit. Diba? Isipin mo 250,000 pesos ang kapital mo. Pero ang kontrata... Nakuha mong kontrata, bilyong piso. Oo, grabe. Kahit triplehin mo o gawin mo. 5 billion pesos. Kahit sabihin mo lang 10 beses, 2.5 million lang yun. Para sa billion pesos na kontratang nakupo mo. Diba? Ang dami, Kaya, ikaw kaya tinitipid, no? Tsaka yung mamaw, no? Oo. Mamaw talaga. Ma'am Juday, kung may ganyan halaga ako, pwede na pala ako makapagpatayo ng, makakuha ng kontrata. Sama mo ko. Oo. Gawin natin 251,000. Pakas ka 1,000. Okay lang ba yon? Gawin mo na 5,000. Sige, 255. Yan. Alam mo yung salitang kalye? Yang piso tamang barko? Kung naalala, piso mo tamang barko? Sabihin, ang kapital mo ganito lang, kikita ka ng bilyong piso. Ito lang masasabi ko. Ano yun? Hindi lang 100% ng bonggambo, 1,000%. yata yun. Grabe, oo. Diba? Mahina ka sa math, parang malulula ka. Hindi mo matatanggap yun. Correct. Kung magkano lang. Ito pa. Ay, nako. Ituloy na natin bago tayo High blood naman ito, umagang to. Okay. Grand robbery o sa salitang kalye, pagnanakaw to the max. Ginawa sa 545 billion pesos na pondo para sa flood control projects. Ganito naman inilarawan ni Senator Erwin Tulfo ang sinasabing katiwalayan sa mga naturang proyekto sa bansa. Naniniwala ang senador na hindi na kailangang magpaliwanag ng mga opisyal ng DPWH, kontratista at kanilang mga kakuntsaba sa tanggapan ng pamahalaan dahil batid na anya nila ang sagot kung bakit taon-taon nalulubog sa baha ang maraming komunidad sa bansa. Bago pa niya maipatupad ang isang proyekto, hinihingan na ng 20 hanggang 25% na komisyon ang mga kontratista ng ilang politiko, kaya't nagiging substandard, ampaw o palpak ang mga proyekto na karamihan nagiging Mugos Project. Iginit pa ni Senator Erwin Tulfo na dapat nang mapangalanan ang mga dapat tukuyin at dapat may gumulong na ulo dahil pagod na ang publiko sa mga palusot at kasinungalingan. Pasada Balita. May isa pang kasabihan dito, Ma'am Juday, ang naalala ko. Di lang yun. Na ang sinungaling, kapatid ng magnanakaw. Simpleng-simple, di ba? Malinaw na malinaw. Oo, diba? Ang sakit sa bangs niya, ma'am. Sabi ko nga sa'yo kahit wala akong bangs, masakit talaga sa bangs Ang matindi nito, hindi naman nila pera yan. Pera nating mga nagbabayad ng buwis yan. Doon yung kapal. Diba? Nga sabi ko nga kahapon, makapal pa ang mukha ng mga kumita kaysa doon sa proyekto nila. Diba? Kasi nakita mo yung hinawakan ng Pangulo. Di matitibag yung mukha, no? Yung proyekto, tibag na tibag, ambon lang. Yung ilong nga hanggang dito, kapamo Diba? Kausap mo sa kabilang kilometro, yung ilong hanggang dito, hahawakan mo. Dinaig nila si Pinocchio. Pwede silang tawaging Break muna tayo. Ano yung mabanggit ko? Super! Sinech President Henry Contihino, Oras sa Hudyat. 47 at kalahating minuto na po makalipas sa ika-6 ng umaga. Tuloy tayong tumanggap ng mga pag-uulat mula sa labas ng himpilan.
Mga taong may sakit, hinikayat ni Pangulong Marcos na magpa-check up na sa mga tinatawag na Bukas Center. Kanya nagbabalik Patrol 13, Gilbert Perdes. Hinimok ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. mga Pilipinong may sakit na pumunta muna sa mga Bukas Centers o yung bagong urgent ambulatory services sa kanilang lugar para mataya ang kanilang kondisyon. May mga paunang konsultasyon at gamutan anyang available sa mga Bukas Centers na kayang tugunan ang mga pangkarniwang sakit at hindi nangangailangang i-confine ang mga pasyente. Ang mga Bukas Centers ay isang health facility na nagbibigay ng iba't ibang medical services para sa mga Pilipino. Meron ng 53 Bukas Centers sa buong bansa, 32 sa mga probinsya, 27 sa Luzon, 9 sa Visayas at 17 naman sa Mindanao. Patrol 13, Gilbert Perdes para sa impilang may todong las, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pasada Balita. Samantala, kawalan ng nasususpending opisyal ng DPWH sa kabila ng sinasabing mga ghost flood control projects, kinuwestiyon. Alamin natin ang iba pang mga detalye sa ulat ni Patrol 19, Sally Ortega Bueno. Bakit walang opisyal ng Department of Public Works and Highways ang napatawan ng preventive suspension sa kabila ng mga aligasyon ng ghost flood control projects? Ito ang kwestiyon ni Senator Alan Peter Cayetano sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee sa mga isyu ng katiwalian sa flood control projects. Gate ni Cayetano, bakit mukhang exempted ang DPWH sa preventive suspension? Sinabi ng senador na may patakaran ang DPWH na dapat magsumite ng dokumentasyon at larawan na ang kontratista sa bawat yugto o phase ng konstruksyon ng anumang proyekto. Kung tinanggalaan niya requirements na ito, malamang mayroon daw binabalak na hindi maganda. Dahil may quality assurance unit anya sa bawat district at regional office ng DPWH, ibig sabihin hanggang sa opisina ng Undersecretary ay nakakaabot ang completion report. Para matukoy lahat ng may kinalaman sa ghost project, hinimok ni Senator Cayetano ang DPWH na linawin kung hanggang saan sa chain of command ang physical na nagve-verify ng completion report. Git ni Cayetano, 3 linggo na mula ang nang ibunyag ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang ghost project sa kanyang State of the Nation address, kaya't hindi na pwedeng magpatumpik-tumpik pa ang Department of Public Works and Highways sa pag-aksyon sa naturang issue ng katiwalian. Ito sa Patrol 19, Sally Ortega Bueno, para sa impilang metodong lakas sa DWIC. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pasada Balita. Patuloy na pakikipagtulungan at suporta sa Pilipinas, tiniyak ng Australia. Detalye, muling nagbabalik Patrol 13, Gilbert Perdes. Itinuturing ng Australia ang Pilipinas bilang isa sa mga mahalagang strategic partners nito. Sinabi ito ng bagong ambassador ng Australia sa Pilipinas nang magpresenta ito ng credentials kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Malacanang. Binanggit ni Ambassador Mark Guinness Brown ang ilang katibayan ng mas malakas na pagtutulungan ng magkabilang panig, gaya na lamang ng ongoing exercises sa amphibious and land operations o yung alon. Ang alon na tatagal lang hanggang Agosto 29 sa Palawan at Luzon ay nilalahukan ngayon ng higit 3,700 na mga sundalo mula sa Armed Forces of the Philippines, Australian Defense Force, United States Marine Corps, Marine Rotational Force Darwin at Royal Canadian Navy. Pagdating naman sa ekonomiya, sinabi ni Ines Brown na tumas din ang bilateral assistance lalo na sa kalagalan at pamumuhunan. Patrol 13, Gilbert Perdes para sa impilang may todolas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Samantala, kumpiyansa itong si House Committee on Public Accounts Chairman at Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon na may mapapanagot sa kanilang investigasyon kaugnay sa mga sinasabing maanomalyang flood control projects sa bansa. Partikular na tinukoy ni Representative Ridon na posibleng makasuhan ay ang mga
may kinalaman sa construction firm na may maliit na kapital pero nakakuha ng bilyong-bilyong pisong proyekto. Kabilang ang MG Samidan. Ayan yung kaninang nabanggit natin, di ba? 250,000. Si Wawaw. Oo, si Wawaw. Sa 15 contractor na tinukoy ni Pangulong Bongbong Marcos na tumanggap ng mahigit 100 billion pesos na kapangilabot na kontrata mula sa kabuuang 545 billion peso flood control projects. Yung pinaka low-lying fruit dyan sa investigasyon na yan, yung parang Pharmalin na kumpanya. Yung base sa Mountain Province, yung 250,000 lang yung capitalization. Low-lying fruit yun kasi yung Pharmalin na panagot yun, 600,000 yung capitalization. Tapos ang sitwasyon nung COVID, emergency procurement yung palusot nila. Bakit nila yun ginamit na kumpanya? Sa infrastructure, wala namang emergency procurement eh. So, ibig sabihin, ang kailangan malaman doon, ba't yung pinalusot? Sino yung nagpalusot ng mga bilyon-bilyon piso na mga proyekto? Tapos 250,000 yung capitalization ng kumpanya. Yun, doon pa lang. Tingin ko, meron ng makakasuhan doon. Kasi meron, ibig sabihin nun, may pumayag na taga DPWH nabigyan ng kontrata yun despite wala siyang financial track record eh. Bukod dito, naniniwala ang mga mababatas sa maaari ring mapanagot ang mga sangkot sa pagiging contractor ng kumpanyang humawak sa dalawang palpak na flood control project sa Iloilo City at Bulacan. Pangalawa, yung in-inspect ng Pangulo na sabi niya, di ba, manipis yung semento, centimeter, yung banggit ko na, hindi naman ako nagsabi, si Pangulo naman nagsabi nun. So, Bulacan saka Iloilo. Yung sabi niya, manipis yung semento, manipis yung bakal, pinapunta niya yung diver, di ba? Parang maigsi. Di ba, yung pinapaliwanag niya. Basically, hindi tumalima sa project design. Yung pa lang, mukhang may problema na doon kasi meron taga DPWH na nag-sign off doon eh. Na parang, okay na to, boss. Ang kailangan lang malaman doon sa mga proyekto, sino yung pumirma doon. Yan mo mga kaibigan ng tinig ni House Committee on Public Accounts Chairman at Bicol, Saro Representative Terry Ridon sa panayam ng DWIC. Pasada Balita! Istulang nag-viral naman ang Facebook post ni late Representative Richard Gomez na pinaniniwala ang patama kay Baguio City Mayor Benjamin Magalong na bumabatikos sa sinasabing korupsyon sa flood control projects. Bagamat hindi direktang pinangalanan ng alkalde, dala ng mensahe ni Congressman Gomez ang mga pahayag na tila malinaw na nakatuon kay Mayor Magalong na sinasabing, quote, "Fix your own house first before pointing fingers at others," unquote. Sa kanyang FB post, nagsimula si Congressman Gomez sa pagdududa sa madalas na pananalita ng hindi pinangalanang mayor laban sa mga mambabatas na hayagang nagtataka sa motibo nito at sa kanyang asal sa pampublikong diskurso. Ikinadismayan ng latest solon ang paulit-ulit na paratang at tila pag-iingay ng mayor na inilarawan niyang karaniwang taktika para makakuha ng pansin at atensyon sa media o media mileage. Sinita rin ng kongresista ang imaheng pinapalaganap ng naturang alkalde bilang isang opisyal na malinis at hindi kurap, gayong may alitan din anya ito at ang mismong kinatawan sa kamara ng kanyang distrito. Pasada Balita! Nakuha ng Commission on Audit ang unang batch ng mga dokumento na kinakailangan sa investigasyon ng flood control project sa lalawigan ng Bulacan. Ayon sa Fraud Audit Office, nasa Central Office na ng COA ang mga naturang dokumento para sa mas malalimang investigasyon. Magunit ang naglabas ng kautusan si COA Chairman Gamaliel Gordoba na nagmamandato sa lahat ng supervising auditors at audit team leaders ng district offices sa Central Luzon ng Department of Public Works and Highways na isumite ang lahat ng dokumentong kinakailangan sa fraud audit. Pasada Balita! Ito mga kabalitan-kabalitaktakan, kailangan natin ito Kailangan natin ito. Ang magandang mensahe mula sa aming chairman, Boss D. Edyard A. Cabangon. Samantala yan, maya-maya po lamang. At narito na po ang A Code to Live and Share mula sa aming nag-iisang chairman, Boss D. Edyard A. Cabangon. Sometimes you have to stop worrying and doubting. Have faith that things will work out well. Maybe not how you planned it, but the way it's meant to be. Always in God's good
and perfect time. Think good, thank God, thank God. Have a great day ahead and God bless you. Yan po ang A Code to Live and Share mula sa amin nag-iisang chairman, Boss D. Edgard A. Cabangon ng Aliw Broadcasting Corporation. Latest mula sa Business Mirror, kinumpirma mismo ng Department of Finance na hindi makikialam ang Administrasyong Marcos sa pagreforma sa unang military and uniform personnel pension system. Ito'y sa kabila ng naunang pahayag ni Budget Secretary Amena Pangandaman na pag-aaralan ng Legislative Executive Development Advisory Council o LEDAC ang naturang reforma. Ayon pa sa kalihim, walang sapat na pondo para sa MUP dahil sa buwis lamang ng taong bayan ang gagaling ang kabuuang halaga nito at wala namang kontribusyon dito ang MUP. Sa kabila nito, iminungkahi ng pamahalaan ng mas mataas na budget para sa pensyon o Pension and Gratuity Fund na nagkakahalaga ng 197.90 o 991 billion pesos na mas mataas ng 36.80% mula sa mahigit 133 billion pesos na budget noon namang nakaraang taon. Pasada Balita. Samantala, kinumpirma mismo ni Attorney Michael Poa, isa sa mga legal counsel ni Vice President Sara Duterte, na nagsumite na sila ng komento sa motion for reconsideration na inihain ng Kamara sa Korte Suprema. Ito'y matapos sa deklara ng Supreme Court na unconstitutional ang impeachment case ni VP Sara. Kasabay nito humingi itong panig ni VP Sara ng paumanhin sa media dahil hindi na nila sila magbibigay ng kopya ng kanilang sagot sa MR bilang paggalang sa Korte Suprema. Sinabi ng kampo pa ng Vice Presidente na nais silang igalang ang sub judice rule at ang proseso ng hudikatura kahit hindi muna sila magbibigay ng panayam o mga karagdagang pahayag pa sa media. Pasada Balita. Umaasa naman ang ilang kongresista na hindi tuloy ang mawawala ng alokasyon ng ayuda para sa Kapos ang Kita Program o AKAP. Sa briefing ng House Committee on Appropriations para sa 2026 National Expenditure Program, tinanong ni Northern Samar Representative Nico Raul Daza si Budget Secretary Amena Pangandaman kung bakit walang alokasyon ng AKAP para sa susunod na taon. Paliwanag ni Secretary Pangandaman, mayroon pang 13 billion pesos na natitirang pondo para sa AKAP ngayong 2025 at maaari pang gamitin ang natitirang budget hanggang 2026. Pero ayon kay Congressman Daza, sa halip na i-defund ang AKAP, bigyan pa rin ito ng pondo at mas pagbutihin pa ang implementasyon ng nasabing programa. Punto pa ng mambabatas na maraming Pilipino, partikular ang mga minimum wage earners, ang nakikinabang sa programa kaya't hindi ito dapat mawala ng pondo. Ano na nagpahayag ng pagkabahala si Iloilo Representative Janet Garin sa planong gawing zero allocation ang AKAP program dahil mahalagaan niya ang nasabing inisyatiba sa buhay ng mga ordinaryong Pilipino. Matatandaang nauna ng sinabi ni House Speaker Martin Romualdez at House Committee on Appropriations Chairperson at Nueva Ecija 1st District Representative Micaela Swansing na malaki ang naitutulong ng AKAP sa mga constituent na mga kongresista, ngunit kailangan ng collective decision ng Kamara sa nasabing usapin. Pasada Balita. Samantala, sisimulan na ng COMELEC, Commission on Elections, ang pag-iimprenta ng nasa 2.2 million ballots para sa uling paghahanda ng poll body sa kauna-unahang Bangsamoro Parliamentary Election sa October 13. Ayon kay COMELEC spokesperson John Rex Lauleanco, naging matagumpay ang field testing, mock elections at tanda na rin ang local source code. Ang natitira na lamang niya ay ang pagsasanay ng Electoral Board at deployment. Sa darating na halalan, ipinabatid nitong COMELEC na 73 pwestong nakalaan habang pansamantalang bakante ang 7 posisyon para sa Sulu. Wala pa namang pinal na desisyon kung muling pupunan o dapat maipamahagi ang mga nasabing pwesto. Pasada Balita. Niyanig ng magnitude 5.1 na lindol ang lalawigan ng Batangas at ilang bahagi ng Cavite, Laguna at Metro Manila kanina. Ayon sa sa Pag-asa,
PVOX sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PVOX, naitala ang epicenter ng lindol sa bayan ng Calaca, Batangas kaninang alas 12:43 ng hating gabi. Bukod sa Calaca, naramdaman din ang lindol sa mga bayan ng Alitagtag at Cuenca, Batangas, maging sa ilang bayan ng Cavite, Laguna at Oriental Mindoro. Samantala sa Metro Manila, may natanggap na ulat ang PVOX ng earthquake intensity sa Quezon City, Makati at Malabon City. Nagkaroon pa ng magnitude 1.2 at 1.8 na mga aftershock ang nasabing lindol kaninang alas 2 at alas 4 ng umaga. Pasada Balita! Samantala sa pagkakataon pong ito, mga kabalitaktakan, tayo po'y pinalad na muling makakausap ng live ang mismong kalihim ng Department of Public Works and Highways na si Secretary Manuel Manny Bonoan. Secretary Bonoan, good morning po. Johnny Bañez, Judith Estrada Larino. Live na po tayo sa DWIZ, Aliw Channel 23. Good morning, John. Good morning, Judith. Good morning po sa ating mga listeners. Good morning, Secretary. Kamusta na po kayo, Secretary Bonoan? Okay naman po, okay. Okay right? po. At dahil okay po kayo, idediretso na po namin ng katanungan. Mukhang, mukhang may nadidiin po, pasensya na po with your indulgence, Secretary Bonoan. Mukhang may nadidiing ilang mga opisyal ng mismong departamento po ninyo kaugnay dito sa controversial na flood control project. Ano po ang initial na hakbang po ninyo bilang kalihim ng DPWH, Secretary Bonoan? Well, yes po. Nagkakaroon kami ng financial at technical audits po dito sa mga initial field reports that kailangan po namin tingnan ng masusi, lalong-lalo na po yung sinasabi natin na hindi maganda pagkagawa at yung hindi malocate na mga sabing natapos na ng mga proyekto. Ito po yung dinodocument po namin ngayon, masusi. Kasi we have to have yung kailangan dokumento namin bago kami magsagawa po ano nararapat na akbang para makuan po natin kahit na yung mga tauhan namin kung kasama sila dyan sa mga ganang mga anomalya na madokumentuhan namin, kasama po lahat. Alright. Binabanggit po dito, binunyag mismo ni Senator Raffy Tulfo na isang regional director po ng DPWH, in particular Region 4B. Ang sinasabing may kumpanyang nangongontrata para sa flood control project. Natukoy niya na po ba ito at nakarating na po ba sa inyo to, Sec? Well, this is a new information na narinig ko kahapon, and I think I'll have to go down deep into itong pagsisiyasat po namin dito. Kung talaga pong mayroon siya kumpanya na sinasabi po. So anyway, all these things are being documented na po in the process, and binibilisan po namin dito kasi gusto ng ating presidente sa madaling panahon dapat matukoy po natin kung sino-sino yung mga involved dito sa mga hindi magandang pagsusulong o paggagawa ng ating mga flood control projects. Po. At nababanggit din po kayo mismo umamin na mukhang may mga nakalusot na ghost project, in particular po sa Bulacan area. Sec, paano po nangyari ito? Marami pong nagtatanong, it's either naiskupan po ba ang DPWH or ano po ba talaga ang dahilan, Sec, para sa kalinawan po ng bawat isa? Well, ang kwan po natin dito, since di ba yung nag-submit kami kay Presidente ng listahan ng mga sinasabi namin na projects that are already completed mula noong July of 2022 to May of 2025. So, ito ngayon, binavalidate po namin lahat itong mga projects na ito. Lilinawin ko ng pora ng konti that I think itong nung July 2022 na sinasabi namin, marami rin po yung mga projects dyan na sinusulong po nung nakaraang ginagawa pa rin nung dating administrasyon po yan. In short, namana nyo lang po, Secretary? Some of them po. Some projects. A number of good projects. Minana po namin yan kasi inimpisahan na sinagawa yung mga projects na yan in
2021, 2022 pero natapos po dyan sa reporting period namin. So anyway, all this tinitingnan pa rin namin sa lahat. Kasama po doon sa tinitingnan namin po. Kasi yun po yung report namin kay Presidente. Alright. Is it safe ba, Secretary Bonoan, na sabihin na titiyak natin sa taong bayan kasi tax binayarang buwis po ng taong bayan niya na talagang may gugulong na ulo o heads will roll at may mananagot dito? Sino man ang tamaan nitong proyektong ito? Ay, ng investigasyon na ito? Oo naman po. Pag kami nadokumento ho namin ng gusto na talaga may mga anomalya na nakita ho namin dito at talagang isasampa namin kahit sino man po ang nasa likod po nito, ano yung involvement nila. Talaga po, gagawin po namin, utos po na hindi mahal na Pangulo po niyan eh. Na whoever is involved, kailangan po, hindi namin magdalawang isip na isama po sila sa mga kaso kung kailangan po. Good morning, Secretary. Opo. Si Yes, Judith po. Estrada Larino po ito. Secretary, aside from maybe nabanggit kayo yung financial at technical audits na ginagawa Yes, po. ninyo. Aside from those, meron pa po bang ibang hakbangin na kayo pong ipinapatupad since lumutang po itong usapin ng mga anomalya, ng mga ghost flood control projects po? Well, I think ang kwan po namin dito, isang kagaya niyan, yung nasabi ko na po, na yung engineering district na meron yung nababalitaan namin ng mga ganyang kaso, nirelieve ko na muna po sila at pinamahala ko muna sa regional office yung pagpatakbo ng opisina na yan para ma-safeguard po natin yung mga lahat ng dokumento po doon. Hindi ako mag-atubili na kung meron pang ibang district offices na merong kasong ganyan, then I think I will have to see to it na ma-secure po yung mga dokumento and kung kaukulang akbang, parang magagawa po natin kagaya ang ginawa po namin dito sa Bulacan First Engineering District po. Alright. Alam naman po natin, Secretary Bonoan, sa sobrang gigil ng ibang mga naapektuhan, nakabatid nitong proyektong ito, ang mga sinasabing anomalya sa proyektong ito, ilan sa kanila ang nagsasabing dapat pairalin ang command responsibility sa DPWH? Ano pong reaction niyo po dito, Sec? Opo, so we will establish yung command. Sino po ba ang nagsusulong, sino ang on top of the situation in the project area, sino na pumipirma ng mga dokumento. So yun po yung yung command responsibility po na yan. At the project level po. Ito po ba'y hindi ikangay sa inyong palagay ay hindi po aabot sa inyong level, Secretary? Sa akin lang po naman, I think ang akin is overall, the whole country is actually under the Department of Public Works and Highways, and I will rely actually on yung mga lahat po ng information and documents that would reach my office po. At yun po yung natin, yun ang tinitingnan po namin na responsibilidad. Kung if you are insinuating that I should be the one responsible for everything, hindi naman po siguro mangyayari po ng ganon kasi at the field level meron po talaga namamahala po yan. Sa 10,000 yun mga sa dami po ng proyekto na yan, I think I have to rely actually in the performance at saka reliability ng mga isasubmit sa akin na mga tao. At ang patunay naman po dyan, Secretary Bonoan, ay ang patuloy na pagtitiwala sa inyo mismo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sec. Well, I think I would appreciate actually talaga yung presidente, but I will do the best I can actually kagaya nito. We will have to go yung sa lahat na aming gagawin na matugunan po natin itong mga problema ganito po. Ano pong mangyayari, Sec, dun sa mga naumpisahang proyekto nitong mga binabanggit na sinasabing sangkot sa maanumalyang kontrata? Itutuloy ba nila o tatanggalin sila doon, kukuha ng panibagong kontrata?
Hindi po. Titingnan po namin to what level po yung ano nila, na yung may mga deficiencies, yung ginagawa po nila, if they still have yung period, kasi yung kontrata po nila at nakita po namin na hindi tama at andun pa rin sila. Dapat itama ho nila yung ginagawa po nila because under their contract, dapat hanggang hindi na-accept na ite-turn over sa department yan, sa gobyerno yan, kailangan po magkaroon po ng itatama po nila lahat ang napupuna po namin kulang sa paggawa nila doon sa kontrata po nila. Kindly educate me nga, Secretary Bonoan, paano po ba ang bayaran sa mga kontratista? Pagka halimbawa nakuha yung kontrata, pagkatapos ng proyekto, tsaka po binabayaran full Down paid? payment pa. Hindi po. Pagka nakuha nila yung kontrata, meron ho yung 15% advance payment po nila. Advance And then, payment. Tapos yung another 50 upon completion. After 20%, pwede na silang mag-bill ng mga accomplishment po nila. Progressive billing po naman yan progressive billing. Okay. Pero doon sa kahuli-hulian po, nagre-retain po kami ng 10% para sa warranty period po nila. Para kung sakali magkakadiferensya. Yes po. Yun yung pwedeng ipangsalya, no? Alright. Secretary, may apela po kayo o panawagan sa atin po, lalo na sa mga kababayan natin, na syempre nakakapag-ngit-ngit, nakaka-high blood tong ganitong issue dahil merong yung kaninang binalita natin, partner dyan, Secretary, may binalita kaming 250,000 pesos lang yung kapital, pero 5 billion pesos yung kontratang nakuha niya. Ganito po kasi yung sinasabi nating paid up capital para po sa sa kumpanya lang po yan. Ang importante po sa amin kung titingnan po namin kung pwede sila makapag-bid, pwede na meron po sila yung accreditation ng kumpanya, may lisensya po sila ng kanyang kumpanya si contractor. Meron po silang mga equipment and manpower at saka meron po sila yung net financing, yung capacity, yung financial capacity to implement projects po. Yun, audited po ng BIR po kasi yan. Yun ang tinitingnan po namin, hindi o yung paid up capital. Okay. Pero hindi po... Net, NFCC, Net National Financing Capacity po. Halimbawa kung ikaw meron kang net audited financial capacity na 100 million, i-multiply mo yan by 15. Times 15 po yan. Times 15, di 1.5 billion po yung pwede mong salihan ng mga projects. So, Right. Sige, Sec, baka meron pang karagdagan at hindi po dito nagtatapos ito. Sec, mukhang mahaba-habang usapan pa po ito. Susunod po kung Yes, kailan ba ang next hearing ba, Sec, kasama rin kayo? Wala pa po. Wala pang advisory. Okay. Alright. Sec, with that, maraming salamat. Good luck po sa inyo at ingat po kayo. Good morning. Salamat din po. Thank you po sa inyo. Thank you, Secretary. Yan po mga kabalitaktakan, si Public Works and Highway Secretary Manuel Manny Bonoan. Bago yun yung sinasabi niyang nirelieve niya na. Yung engineering districts, no? Especially dyan sa Bulacan. Kasi may binabanggit. Niya kung hanggang regional office because may binanggit may siniwalat pangalan mukhang alam niya na Oo. Diba? Si Senator Raffy Tulfo, yung si Director Pakanan. Pakanan ba? Pakanan, oo. Nasa iyo yata Pakaliwa. Nasa iyo yata natatawa ka na lang dito sa bilyon-bilyong pisong. Pakanan nga. Director Gerald Pakanan ng DPWH 4B. Region 4B. Region 4B. Ang nakakalungkot lamang niyan, parang kung gumasta sila ng pera, parang, at magbulsa sila, di umano ng pera, parang pera nila no? Diba? Parang pera nyo parang ayos, dugot, pawis at buhay nyo ang binwis nyo para ibayad sa tax, Pag sweldo mo, tanggal na yung tax mo. Ito lang yung papaalala ko, ako'y nananalangin rin naway mangyari sa Pilipinas. Sa panahon natin, nabuhay pa tayo, Ma'am Juday. Yung kagaya doon sa ibang bansa, na pagka maakusahan ka pa lamang ng korupsyon,
nagre-resign ka na. At sa Japan nga, nag-harikiri. Oo, Di ba? bakamatay, no? Yung iba, vice president, hindi lang ng kumpanya, vice president ng bansa Official nila. mismo ng gobyerno. Pagka naakusahan sa sobrang kahihiyan, akusasyon pa lang nagre-resign. Itong pinakahuli nga, Southeast Asian country, vice president, babae, ikinulong dahil sa korupsyon. Kailan kaya sa atin? No? Kung mag-alala. Taimtim tayo pang manalangin. Oo, malay mo. Panalangin diba? pa na natin Oo. ang gusto. Ang sa akin lang naman, yung talagang may pagkakasala. Oo. Kasi kung wala ka namang kasalanan, Ba't ka mananagot? Diba, oo. Dapat ang panagutin, may Diba? kasalanan. May Kasi kasalanan. may ginawa ka eh. Lalo na kung yan Oo. ay responsibilidad mo na. Hindi mo ginawa ng maayos. Lalo na kung ang pinag-uusapan po dito kaba ng bayan na dapat Yun. pag-ilaan sa mamamayan. At ang palagian nating naiisip na yung ating mga kababayan tayo no na naghihirap magtrabaho, yung mga alam mo yun talagang nagpupursige para mabuhay. Kahit isang araw lang muna maitawid mo yung isang araw. Eto diba? nga di ba? May nagkwento nga sa isang malaking kumpanya, gusto niyang mag-overtime. Kasi malaki, overtime Oo. Ang problema, dumadating sa kanya yung payslip niya, pag binuksan niya yung payslip niya, uy, ang ganda, laki na sweldo ko, laki ng OT ko. Ito na, pag inangat niya yung payslip niya, nakita niya yung tax, bigla siya ng lumo. Ayun Malaki na. pa yung tax kaysa sa overtime pay ko. O tapos makikita mo ganyan. Oo. Di ba? Ang sakit, di ba? O, kaya nga panawagan ko, kailan po mangyayari sa Pilipinas yung nangyayari sa ibang bansa na ika nga'y may delikadesa. Yun. Na magkusa, di ba? Na managot, papanagutin sa batas yung kung sino man talaga mapapatunayang guilty. Lalo na yung ganyan, utang na loob. Lalo na kung guilty ka. Oo, pinagkakaitan nyo yung mamamayan ng mga serbisyong nakalaan sa kanila at pinaghirapan nila. Maraming naghihirap dyan sa mga ampaw, no? Tawag nila ampaw. Palpak. Ampaw, Diba? palpak Diba? na mga flood control Sabi ko nga, projects. lagi natin paulit-ulitin Mas makakapal pa mukha nitong mga ito kaysa doon sa proyekto nila Di ba? Nahihiya si Pinocchio sa inyo. Mga District Engineer. District Engineer Ray Contino. Humanda ka na. Oras sa hudyat. 26 at kalahating minuto na po makalipas ang ikapito ng umaga. Alam niyo po ba na ang PCSO na mahagi ng emergency equipment sa Philippine Army 522nd Engineer Construction Battalion? Ay hindi pa. Alamin po natin ang buong detalye sa special report ni Binibining Main Barreto. Nagabot ng tulong ang Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO sa Philippine Army 522nd Engineer Construction Battalion matapos itong mag-turnover ng iba't ibang medical device at rescue at emergency kits. Pinangunahan ni Assistant General Manager for the Charity Sector, Attorney Lauro Patiag, ang pamamahagi ng mga kagamitan at personal itong tinanggap ni First Lieutenant Janine Ikdang ng Philippine Army. Lubos ang pasasalamat ni First Lieutenant Ikdang sa PCSO dahil malaking tulong ang mga kagamitang ito upang mapalakas ang kakayahan ng kanilang grupo sa pagtugon sa sakuna at emergency. Kabilang sa mga ipinagkaloob ay 2 blood pressure apparatus, 10 searchlights, 5 shortwave radios, 2 rescue ropes, 5 stretchers, 15 helmets, 9 na life jackets at 100 first aid kits. Bahagi ito ng Corporate Social Responsibility o CSR program ng PCSO na layong maghatid ng inklusibong tulong sa mga Pilipino. Sa pamamagitan ng inisyatibong ito, pinapalakas ng PCSO ang kahandaan at mabilis na pagtugon sa panahon ng kalamidad at iba pang emergency, katuwang ang mga lokal na pamahalaan ng iba't ibang organisasyon. At yan ang report na hindi umuurong sa pagtulong. Main Barreto, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pasada Balita! At alam niyo rin ba na ang katumbas ng bawat taya sa Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO ay kawang gawa? Sa bawat ticket mo, sigurado may matutulungan kang kababayan natin sa kanilang pangangailangang medikal. Dahil sa PCSO, basta't kawang gawa at pagtulong, hindi kanila uurungan. Kaya't palagi pong tatandaan, ang bawat taya may kawang gawa. Papalakas ng
Health is the best wealth sa mga working millennials na may kakaibang challenge pagdating sa kalusugan sa panahon ngayon. Body wellness, mental wellness, at financial wellness. Be sure balance ang lahat sa DWIZ Life Balance. Kasama sina Daryl Justin at Gia Rafael. Monday to Friday, 6 p.m. Tama. Tambalang John Ibanez at Drew Nasino. Pasada Balita. Inirekomenda mismo ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong ang pagtatalaga sa mga retiradong maestrado tulad ni dating Chief Justice Reynato Puno at mga retiradong opisyal ng Philippine National Police na mangunguna sa independent inquiry sa sinasabing anomalya sa flood control at iba pang infra project. Ayon kay Mayor Magalong, dahil haharapin ng mga naturang investigador ang ilang dokumento, magsasagawa ng mga site visit, interview planners, budget officers, project implementers at beneficiaries at magsasagawa rin ng extensive forensic accounting. Posible rin anyang kailangang sakupin ng investigasyon ang dekada-dekada ng programa ng pamahalaan. Pasada Balita. Samantala, balita naman mula sa Business Mirror, mas maraming pasahero ng barko ang nakikinabang sa hindi pagbabayad ng terminal fee alinsunod naman sa ordinansa ng Philippine Ports Authority noong 2019. Ayon sa PPA, umabot na sa mahigit 8 milyong pasahero ang nakakuha ng full discount sa pamamagitan ng Passenger Terminal Fee Exemption Program. Simula nang ipatupad ito, 6 na taon na ang nakakalipas, sa katumbas naman ng mahigit 129 milyon pesos na kaltas sa kanilang kita. Ang mga naturang discounted passengers ay kinabibilangan ng mga estudyante, senior citizens, PWD, at mga tauhan ng Armed Forces of the Philippines, gayon din ng Philippine National Police, at ilalapat sa kanilang naturang discount kapag ipapakita ang kanilang mga valid IDs sa mga terminal na pagmamayari ng PPA sa buong bansa. Kasama rin po sa terminal fee exemption ang Medal of Valor awardee at kanilang first degree dependents. Pasada Balita. Inatasan ng Korte Suprema ang Senado, Kamara at Commission on Elections na magkomento sa loob ng 10 araw para sagutin ang petisyon ni veteran election lawyer Romulo Romy Macalintal. Ito'y makaraang questionin ni Atty. Macalintal ang Republic Act 12232 na nagpapaliban ng barangay at sangguniang kabataan election sa unang Lunes ng November 2026 na orihinal na itinakda sa December 1, 2025. Kasama rin sa hiling ng kilalang election lawyer, veteranong election lawyer, na magpalabas ang Korte Suprema ng TRO para mapigilan ang postponement ng nasabing halalan para ipagpatuloy ng COMELEC ang pagdaraos nito sa orihinal na petsa. Pasada Balita. Itinalaga ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si Atty. Brett Monsanto bilang bagong commissioner ng Presidential Commission for the Urban Poor. Si Atty. Monsanto ay dating Chief of Staff ni dating Cebu Governor Gwen Garcia. Bago ang kanyang appointment, si Atty. Monsanto ay naging Chief of Staff din o ngayon ay Chief of Staff ni Cebu Congressman Son Shimura. Papalitan naman ni Atty. Monsanto si Commissioner Michelle Ann Gonzalez sa nasabing pwesto. Magandaan mo to, Ma'am Juday, ha? Kasi may malaking katanungan ako dito sa balitang ito. Sige. Latest mula sa Filipino Mirror. Kinumpirma ng Department of Agriculture Davao na kinukonsidera ng isang Japanese company ang pag-aangkat ng Philippine dressed chicken. Ayon kay DA11 Regional Technical Director for Operations Mary Ann Constantino, nihayag ni Takeshi Nagano, presidente ng Maruyo Company Limited, ang intensyong pag-angkat ng manok sa bansa sa business matching session ng Invest Davao, Kadayawan Global Connect 2025. Pangsimula na importasyon, isang certification mula sa World Organization for Animal Health ang kinakailangan upang patunayan na ligtas ang bansa mula sa avian influenza. Idagpa ni Constantino na sinimulan na ni Nagano at Sui ang paunang negosasyon ukol sa nasabing intensyon kahit hindi pa opisyal na nagbubukas ang Japanese market para sa Philippine dressed chicken.
Ang malaking katanungan ko, simula nung bata pa ako, hanggang sa edad kong ito, Ma'am Juday, bakit po tinawag na dressed chicken? Di ba ang dressed chicken yung wala ng balahibo? Tama? Bakit po tinawag yung sabi na... nila makinis na. Apo. Bakit po tinawag na dressed chicken kung hubad na? Seryoso po ako. Seryosong tanong. Hindi, innocenting tanong. Bakit po? Pinag-isip mo tuloy ako? Ikaw, engineer. Kasi nagtaka ako, pag sinasama ako ng nanay ko sa palengke, sabi niya, anong ba bibili natin? Kasi may nagkakatay, di ba? Meron. Tapos yung nauso yung malaking brand na letter M, na naka-plastic, may nakalagay, meron na. dressed chicken. Dressed chicken. Ang kinalakihan ko pagka dress it's either naka-korbata ka, naka-chaleko ka, nakadamit ka. Ba't itong dressed chicken na to, hubad na hubad? Walang balahibo. Ano sinisigaw mo? Lumapit ka rito! Di ba? Oo nga naman, no? Gusto ko rin makausap si Takashi Nagano. Baka masagot niya yung tanong ko. Gutom tuloy ako lalo. Pakisulat mo yung sinasabi mo. Hindi kita marinig. Medyo ginagaanan ko lang kasi malupit yung mga pinagdaanan nating storya, ha? At mukhang mahaba-habang usapan pa yon. Go ahead, ma'am. Ikaw na po. Sige. Ito naman po, undress. Dress pa rin to. Ayun naman, no? Eto na mga kaibigan, sa 28 Pilipina ang kasalukuyang nakakulong, malungkot to, sa magkakahiwalay na Women's Correctional Facilities dyan po sa Jordan. Ito po naman ang kinumpirma mismo ng Philippine Embassy sa Amman at sinabing 26 sa kanila ay nasa Juwaida Women's Correctional Facility habang ang dalawa naman ay sa South Nadara Temporary Detention Facility. Ayon po sa Embahada, 14 sa mga kaso ay dahil sa administrative violations tulad ng overstaying at paggamit ng maling work visas. Habang ang iba pang mga kaso ay mas mabigat, kabilang po ang pagnanakaw, human trafficking, murder at illegal drug use. Naku naman, tiniyak po ng Philippine Embassy at Migrant Workers Office sa Jordan na maigpit nilang tinututukan ang sitwasyon ng mga nasabing Pilipina at nagbibigay ng kaukulang suporta. Kamakailan lamang ay personal nga pong dinalaw ng mga opisyal ng Embahada at MWO ang mga nakakulong upang suriin ang kanilang kalagayan. Pasada Balita! Mula sa Business Mirror, posibleng umabot sa $2.2 billion ang tapyas sa export revenue ng Pilipinas sa ikalawang semestre ng taon dahil sa 19% na taripang ipinataw ng Amerika sa mga produktong Pilipino. Wow, ang laki nito, ha? Ayon sa University of the Philippines Center for Integrative and Development Studies, isa sa bawat 3 Philippine export ang maaapektuhan ng naturang taripa kahit na exempted ang ilang sektor tulad ng electronics at machinery. Ilan naman sa mga pinaka-apektado ng taripa ng Amerika ang mga dapi o damit, pangyayapak, mga tsinelas siguro at sapatos ito, at tabako. Dagdag pa ng UPCIDS, kailangan mag-isip ang pamahalaan ng mga paraan upang mabawasan man lamang ang epekto ng ipinataw na taripa tulad ng industrial upgrading sa ilalim ng Tatak Pinoy Strategy. Pasada Balita! Naka-alerto pa rin ang DOH, Department of Health, sa kabila ng unti-unting pagbaba naman ng kaso ng leptospirosis. Ayon sa DOH, nananatiling aktibo ang leptospirosis fast lane sa 49 na DOH officials o hospitals sa buong bansa. Ang pananatiling aktibo ng mga leptospirosis fast lane ay paraan nila kaagad matugunan ang mga pasyenteng posibleng tinamaan ng nasabing sakit dahil sa paglusong sa baha. Batay naman sa datos ng kagawaran, 200 leptospirosis cases ang naitala kada araw noong August 3 hanggang August 9, pero bumaba naman ito at nakapagtala na lamang ng 10 kaso mula August 10 hanggang August 14. Pasada Balita! Ito lamang to, ha. Inabisuhan ng MMDA ang isang malaking paaralan sa kahabaan ng Ortigas Avenue dahil sa problema ng trapiko, dulot ng mga sasakyang nakapila, papasok at palabas nito. Ayon sa liham ng MMDA sa Lasal Green Hills, pagtala sila ng mahigit 900 paglabag sa No Contact Apprehension Policy malapit sa nasabing paaralan mula Hulyo 18 hanggang Agosto 14, lalo na tuwing peak school hours.
Bukod pa ito sa 403 NCAP violation na naitala naman mula Hulyo 11 hanggang 17. Imok rin ng MMDA ang nasabing paaralan na higpitan ang internal traffic management nito, tiyaking sumunod sa lahat ng batas trapiko at makipag-ugnayan sa ahensya at iba pang lokal na otoridad upang makabuo sila ng strategy na makapagpapabawas sa bigat ng daloy ng trapiko at siguraduhin ang ligtas na daloy ng mga sasakyan. Pasada Balita! Ito sana huwag ng komentuhan kaya lang ang laking problema kasi nito Ordinaryong mamamayan. Pero actually, dati na rin yan. Dati na, nasolusyonan to ang alam ko nung huling dumaan ako sa kahabaan itong Ortigas Avenue, medyo idinulo nila, malapit na doon sa mall sa San Juan, ang parada. Pero nakaparada pa rin. Maayos na. Nakapila sila actually. Correct. Kaya lang ang problema, obstruction pa rin Di ba? Ang laki ng universidad, wala kayong masapat na parking. Yan naman ang may pagmamalaki ko sa UP Santa Mesa na pinanggalingan ko. Sintang Paaralan, PUP. Sorry, Sinabi ko nalaglag na yung isang letter P. Sa PUP nag-compare yan. UP at PUP. Sa UP, ang laki ng paaralan nila, ang dami sasakyan, ang laki ng parking. Okay lang. Ang PUP Santa Mesa, ang laki ng parking, wala halos nakaparada. Pero diba? Ibig sabihin, malaki iskalahan na sa panahon ko yun. Sa Panahon ko yun. Pero ngayon, iba ang dami na rin nakakapasok ng PUP na hindi naman ordinaryong estudyante mula sa ordinaryong pamilya. You know what I'm saying? Yes. Diba? Kasi alam ko, pag kasi state sa amin, university, pag state university, dapat yung mga yung mga pinagpala ang nandyan, di ba? Yung mga ilang taong ka ba dyan? Scholar ng bayan niya, di ba? Of course. Pag sports car ang sasakyan mo, PUP ka nag-aaral, scholar ba tawag sa'yo? Hindi naman dapat. Diba? Ito lang yung sa Lasal Green Hills, nagawa na ng paraan ito naalala ko yan. Bakit bumalik na naman? Dati pa. Ang masaklap nito, natsyempo sa rush hour to Kaya correct. tumutukod yung daloy ng trafiko Lalong bumibigat. Correct. Diba? Wala tayong problema sa mayaman man kayo o hindi. Ang problema natin dito, pati ordinaryong motorista, apektado. Yun. At saka sa pagpapatupad ng batas, dapat walang mayaman, walang mahirap. Siyempre. Equal. Kayo kamo may parking. Dami. Laki ng parking ng PUP. Kami sa Baste. Ano? Maliit lang parking. Pati simbahan, nakikita ko na ngayon pag dumadaan ako doon. Napaparkingan na. Maliit lang din Tama. Pero talagang... Ako, ang panalangin ko, bumalik sa panahon na yun talagang state colleges and universities ang gawing priority yung mga less fortunate na matatalino. Talagang karapat dapat na scholar ng bayan. Yung sinasabi ni Professor Danny Araw, diba? Para mas maraming ma-accommodate ang UP, especially after nung upcut nila, mas maraming ma-accommodate, dagdagan nyo po yung budget. Kasi mas maraming mga estudyante talaga na dapat na matatalino Kaya lang, hindi talaga kayang, Tama na. Matalino talaga. Kaso, kung hindi mo masusuportahan ng tamang pag-aaral. Ma-afford, ika nga. Mahal na pag-aaral at edukasyon sa Pilipinas. Yun ang matindi. Kaya ako, tinanggihan ko lahat yan. UP, Neo, San, Jena. Pareho tayo. Bagsak ako. UP Santa Mesa. Pero pinagmamalaki ko yan. Uy, Popset Pinagmamalaki ko yan. ako ng Popset. Hello. Di lahat po na nag-e-exam sa PUP, nakakapasa. Truth. Tandaan nyo yan, Okay. Ito matindi. Sige. Graduate ng Mars to Mars University. Sinex President, Bonar Contihino, Oraso, Diyat! 13 minuto na lamang, alas 8 na ng AM. Ang pangkalakalan. Posibleng umabot sa 7.13 trillion pesos ang kita ng pamahalaan hanggang 2030. Ayon sa Department of Finance, bunso dito ng patuloy na paglago ng ekonomiya at matatag na fiscal condition ng bansa. Mula sa nabanggit na halaga, sinabi ng Department of Finance na aabot sa 5.51 trillion pesos ang inaasahang kontribusyon ng Bureau of Internal Revenue habang 1.28 trillion pesos naman ang mula sa Bureau of Customs. Kabilang sa mga isinasaalang-alang ng ahensya sa kanilang projection ang epekto ng mga bagong reforma tulad ng Value-Added Tax sa Digital Services at Capital Markets Efficiency Promotion Act na layong palakasin ang koleksyon ng pamahalaan.
Kaugnay nito, tiniyak naman ng DOF na nananatiling manageable ang fiscal deficit ng ating bansa. Pasada Balita. Mga balitang dapat alam mo kahit sa labas ng bansa. DWIZ Balita sa ibang bansa. Inanunsyo ng Palestinian militant group na Hamas na tinatanggap nitong alok na tigil putukan ng mga bansang Egypt at Qatar. Ayon kay Bassem Naim, isa sa mga pinuno ng Hamas, tinanggap nilang proposal ng dalawang bansang Arabo, ngunit hindi naman daw tinukoy ang mga detalye o binunyag yung mga detalye ng naturang ceasefire deal. Ginit naman ni Egyptian Foreign Minister Badr Abdelati na sinusubukan ng mga opisyal na kasama sa negosasyon na buhayin at ang proposal nitong si US President Donald Trump na tigil putukan sa pagitan ng Israel at Hamas sa loob ng 60 araw upang maiuwi ang mga natitirang hostage ng Hamas sa loob ng Gaza. Dagdag nitong Egyptian Foreign Minister, kasama sa negosasyon sina Qatar Prime Minister Sheikh Mohammed bin Abdul Rahman Al Thani at Senior Hamas leader Khalil Al-Hayya, at naisa na nilang muling anyayahan si US Middle Eastern Envoy Steve Witkoff sa nasabing negosasyon. Samantala, ipinadala na rin ng Egypt at Qatar sa Israel ang ceasefire proposal na sinang-ayunan naman ng Hamas. First update mula kay Ian Artecona. Good morning, Boss John at Madam Juday. Narito na ang latest sports update. Nagbigay ng karangalan sa Pilipinas si Kira Ellis matapos itong makasungkit ng ginto sa 2025 Europe Triathlon Junior Cup sa Riga, Latvia. Nabatid na si Ellis ang tanging Pilipina at Asyana na nakasali sa naturang torneo at ito ang kanyang unang panalo at unang kompetisyon matapos hindi makapaglaro sa loob ng 6 na buwan dahil sa natamong injury sa paa. Inaasahan namang mapapabilang ang PhilAm triathlete sa mga karera para sa bansa sa darating na Southeast Asian Games sa Thailand sa darating na Disyembre. Samantala, nakuha naman ni Luca van der Bruggen ng Belgium ang silver medal habang nakabronze naman si Sarah Volter ng Germany. At yan ang Sports Balita. Ako si Ian Articona, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pasada Balita. Balitang pangkalusugan. Uy, graveyard shift ka ba? O ikaw ay naka-duty sa graveyard shift? Sabi nga GY. Kaway-kaway. Tulog sa umaga at gising sa gabi. Yes, that's right. Kung oo nga. Marahil nag-aalala ka dahil sa masamang epekto ng baliktad na sleeping schedule. Pero alam mo ba na kaya mo pa rin palang ma-achieve ang health goals mo kahit na malaaswang, grabe naman ang description nito, malaaswang na schedule ng trabaho mo, basta't sundin mo lamang ang mga tips na ito. Tip number 1. Dapat consistent ang oras ng gising at tulog mo. Halimbawa, matulog ka mula alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Ayan, tip number 2. Siguruhing madilim ang paligid ng tinutulugan mo. Mas maigi kung blackout curtains ang gamitin mo sa kwarto para magmistulang gabi sa loob ng silid mo. Aba ha? Dahil kung pumapasok sa kwarto mong liwanag ng araw habang natutulog ka, nahihirapan ang katawan mo nga naman na mag-produce ng sleeping hormone na tinatawag na melatonin. Tip number 3. Iwasang kumain 6 na oras bago ka matulog at maligo para bumaba ang temperatura ng katawan at maging mahimbing ang tulog. Hala, hindi ba kaya magutom tayo? Oo, yan nga kakampi natin pag graveyard, yung kain. Pero siguro kaunti-kaunti, paunti-unti lang. Hindi rin. Mga tipong may kanin, gano'n. Hindi, wag yung yung unhealthy, charot. Ito, kaya naman, payo ng mga expert, kahit naka-graveyard shift ka, o nasa graveyard shift schedule ka, siguraduhin may tamang paraan ng pagtulog para manatiling malusog at masigla ang katawan. Pasada Balita. Ito na ang latest, bagong-bago, fresh na fresh. DWIZ Showbiz News. Alam ko babawi ito kaya itatatlo ko na ang banat ko sa kanya. Showbiz update. Bini, nakababata. Kababata ng dating Pangulong Manuel L. Quezon. Bini Anton, pasok!
Good morning, Papa John, at sa aking best friend na si Juday. Ang ganda talaga ng tambalan nyo. Oh, yeah. Ang tambalan na maganda, hindi kayo. Anyways, para sa aking balitang showbiz, ipinalabas na ang trailer ng pelikulang Quezon na gawa ng CBA Studios at nakatagdang ipalabas sa Oktubre 15. Nabatid na isinabay ang trailer release sa 147 karawan ni dating Pangulong Manuel Quezon na subject ng pelikula. Kasama sa cast ng biopic sina Jericho Rosales na gaganap bilang si Quezon, Mon Confiado na babalik sa kanyang role bilang Emilio Aguinaldo at si Game of Thrones actor Ian Glenn bilang si Governor General Leonard Wood. Ang Quezon ang ikatlo at huling installment ng Bayaniverse series ni Gerald Tarog na siya ring direktor ng mga pelikulang General Luna at Goyo ang Batang General. At iyan aking balita ang showbiz para sa impinang metodong lakas, DWIZ. Ako si Anton, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pasada Balita. Ano naman sa ating good news? Nako, mas pinalakas ng Pilipinas ang katayuan nito bilang top global diving hub matapos masungkit ang Island Charm Award sa Beijing Diving Resort and Travel Expo. Sa naganap na expo, ibinida po ng Pilipinas ang world-class marine attractions ng bansa sa China National Convention Center kasama ang major airlines, dive suppliers at resorts tulad ng mga umuusbong na diving sites sa Romblon, Ticao Island at Camiguin. Ayon kay Philippine Ambassador to China Jaime Flor Cruz, ang presensya ng bansa sa nasabing expo ay nagpapatunay sa dual commitment ng bansa na ipromote ang turismo at pangangalaga sa marine resources. Nabatid na nasungkit na rin ng Pilipinas ang Best Diving Destination Award ng DRT Expo noong nakalipas na taon. Ang DRT Expo po ay tinuturing na largest international dive exhibition sa Asia na itinatanghal taon-taon o ginagawa taon-taon sa mga pangunahing lungsod ng China tulad ng Hong Kong, Shanghai at Beijing. Marami pa sana ako ikukwento kaso nawala na naman ako ng pagkakataon dahil dito sa advanced mong nag-a-alarm eh. Anyway, at sumayin nyo ang Wednesday edition pa lamang ng inyong nag-iisang Pasada Balita. Dito lamang yan sa DWIZ, nagbabalita ng tama. Naglilingkod ng tama. Kami po ang inyong naging kabalitaan at kabalitaktakan, Johnny Banez. Ako naman po ang inyong lingkod, Judith Estrada Larino sa pangalan ni Drew Nasino. Antabayanan po ang susunod na palatuntunang Karambola. Oras sa Hudiyat. Alas 8 na ng umaga, Yun, Happy weekend! Woo!